Patay po ang mag-asawang senior citizen matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Santa Maria sa Bulacan. Ayon sa kapitbahay ng nasunugan, nagkaroon muna ng malakas na pagsabog bago ang sunog. Sinubukan nilang sagipin ang mga nasa loob ng kabahayan. Nailabas pa ang isa sa mga residente pero hindi na nagawang makuha ang mga magulang nito. Bukod po sa nasawing mag-asawa, sugatan ang kanilang anak at manugang. Ayon sa kaanak ng mga biktima, gumagawa ng air gun ang isa sa mga biktima nang mangyari ang pagsabog. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng apoy. Nakunan po naman ng CCTV ang pagsalpok ng van sa isang MPV at dalawang tricycle doon sa Tanawan sa Leyte. Sa video nga po'y makikitang dahan-dahang umaatras ang MPV, bigla ho naman itong binangga ng van. Damay din ang dalawang tricycle na nakaparada lamang. Kapansin-pansin, nabasa ang kalsada sa National Highway nang mangyari ang aksidente. Wala po namang nasaktan. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng naturang van para nga sa kaukulang investigasyon. Nasabat naman ng mga otoridad ang 136 million pesos na halaga po ng shabu mula sa dalawang tulak daw ng droga sa Naga City sa Cebu. Kinilala po ang mga suspects sa alias na Romy at Dante. Pareho silang residente ng Laguna. Bagong operasyon, nakatanggap pa ng report ang mga otoridad mula sa iba't ibang ahensya tungkol sa pagtutulak ng mga suspect ng iligal na droga sa lugar. Tumitimbang po ng 20 kilo ang nasabat na shabu mula sa mga suspect. Sinampahan ng mga suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Muli po naman nagbuga ng makapal na abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Umaabot po sa 300 metro ang taas ng ibinubugang abo. Kasalukuyan pong nasa alert level 2 ang Canlaon. Bunsod yan ang patuloy pong aktibidad ng magma sa loob ng bulkan. Samantala, 4 na mahinang pagsabog naman ang naitala sa Bulkang Mayon sa Albay. Ito na ang ika-139 na sunod-sunod pong araw ng pag-aalboroto ng Mayon. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa naturang bulkan. Posibleng ang pagdaos-dos ng lava, uson at mga bato sa paligid ng bulkan. Bawal pa rin pong pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa naturang bulkan. Sa pool sa cellphone video, ang isang ipo-ipo sa Cebu nitong weekend. Ayon po sa Pag-asa, nagtagal po ito ng halos 20 minuto bago tuluyang naglaho. Sinundan po yan ng malakas na buhos ng ulan. Wala namang naiulat na nasaktan o pinsala matapos nga ang insidente. Ang paliwanag po ng mga eksperto, karaniwang nabubuo ang ipo-ipo kapag nagtagpo ang mainit at malamig na hangin. Lumilikha ito ng mabilis sa pag-ikot ng hangin na siyang humihila ng tubig papunta sa ulap. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.